Good morning and welcome to the worship service here at GCF Montalban. For this month of November, our worship services will be led by the different ministries of our church. And for our today's worship service, we are led by our Glow Ladies Ministries. Maari po bang pakitapik ang ating katabi at sabihin natin, tayo ay labis-labis na mahal ng Panginoon. Okay, thank you. As we start, allow me to read to you Psalms 103, verses 1 to 5. Praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who gives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with a love and compassion, who sacrifices your desires, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Let us pray. Lord, thank you for this wonderful Sunday. Kami po ay handang magpuri sa inyo, makinig sa inyong banal na salita. Nawa po ay kalugdan ninyo sa inyong harapan ang aming pagpupuri, pagsamba at parangal sa inyong pangalan lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Nagagalak po ba ang bawat isa na tayo muli magkakasama-sama upang mag-celebrate? Kaya po tayo pumupunta sa church ay i-celebrate ang goodness ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa buong sanlinggong iningatan tayo ng Diyos, karapat-dapat po natin siyang sambahin. And we are so blessed dahil meron na po tayong access to enter into His grace, throne of grace. Amen po ba? Upang sumamba sa ating Panginoon. As we stand up, let us sing every praise. Yes, Lord, every praise belongs to you.
praise, O God. As we continue to worship the Lord, may we give our hearts. Umawit po tayo na may paggalang sa Kanya. Umawit po tayo na may buong pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus, you are glorious. Jesus, oh glorious, create in us your temple, call this living stone where you're enthroned. Everybody sing. As you rose from death in power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the hand that saw you raise clothe us in your glory, draw us by your grace, oh the glory. Come on, awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Of your presence, we your temple, give you reverence, so arise from your rest and be blessed.
the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displays. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great! For the last time, then sings my soul. Hallelujah, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art, Lord! Karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pong Diyos na buhay. Oh, glory to Jesus! Glory to Jesus! Hallelujah! Makakaupo na po ang bawat isa. Good morning po. Hinihilingan ko po ang bawat isa na tayo po ay yumuko at tayo po ay sama-samang manalangin at magpuri sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, O God. We really feel your presence, O God. Salamat sa pagyakap mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat, Panginoon, for the gift of life. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy na pinagkakatiwala at pinagkakaloob mo sa amin, O Lord. Today, O Lord, we pray, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na may puso ng punong-puno ng pasasalamat, O God. Salamat po sa panibagong araw at sa pribilehiyo, Panginoon, na magsama-sama bilang isang pamilya na may pananampalataya upang purihin, sambahin at itaas ang iyong banal na pangalan. Salamat, O Lord, sa lahat-lahat sa aming mga buhay, O God. We ask that you cleanse our heart, O God, our minds. Kung may nakikita ka, Panginoon, na mga nagawa namin na kamalian na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. Renew our spirit and help us to focus lamang, Panginoon, sa iyong banal na pangalan. Ama, we pray for peace and unity sa aming bansa. Sa gitna, Panginoon, ng mga pagsubok, kaguluhan, hamon, Panginoon, ng lipunan, dalangin namin na kayo ang maghari. Touch the heart of every Filipino, O God, na magkaroon ng malasakit, respeto, at pagmamahalan sa isa't isa, O Lord. Lord, we lift up to you our leaders, O God. Panginoon, bigyan mo po sila ng karunungan, katapatan, Panginoon, at takot sa iyo, O God. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa korupsyon at anumang maling gawain na nangyayari sa mga panahong ito, O Lord. Guide them, O God. Make a good decision that will bring justice, Panginoon, progress and hope sa bawat isa, Panginoon, sa aming bansa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na unahin, Panginoon, ang kapakamanan, Panginoon, ng bawat isa at hindi, Panginoon, maging gahaman, Panginoon, sa mga
bagay-bagay para lang sa kanilang pansarili, Panginoon. Lord, we pray, O Lord, continue, Panginoon, na magbigay ka ng justice, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na managot, Panginoon, ang bawat may sala, Panginoon, sa mga nangyayaring kaguluhan sa aming bansa, O Lord. We also pray, Panginoon, to heal our land. Heal, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, and magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan, O Lord God. We pray, Panginoon, na ibalik mo, Panginoon, ang pag-asa, O God. At ikaw lamang, Panginoon, ang makapagpapabago, Panginoon, sa aming bansa. Ama, itinataas po din namin, O God, ang bawat miyembro, Panginoon, ng iglesyang ito, O God. Batid mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ang bawat pamilya, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, anuman ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, anuman ang kagalakan, katuwaan, mga blessing, O God, anuman ang mga pagsubok, Panginoon, anuman, Panginoon, ang mga trial ng buhay, Lord God, mapagtagumpayan po namin ito, Panginoon, dahil ikaw ang kasama namin, O God. Pagalingin mo, Panginoon, ang sino mang may sakit, Panginoon, pagkalooban ang lahat ng nangangailangan, O God, at tugunin, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa, Lord God. Salamat po, Ama. We also pray, Panginoon, sa anak mo na magdadala ng mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Sa aming butihing pastor, O God, tunay nga, Panginoon, ang karunungan ng ipagkaloob mo sa kanya, O God. At tunay nga, dalangin namin, buksan mo ang aming mga puso, Ama. Ilagay mo, Panginoon, na maintindihan namin, maisapamuhay namin, at magawa namin, Panginoon, ang mga kautusan mo ayon sa iyong salita, Lord God. At tunay nga, Panginoon, maging tapat kami, Panginoon, na naghihintay, Panginoon, sa iyong pagbabalik, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa gawaing ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon na magpuri, magpasalamat, umawit, Panginoon. Tunay nga sa mga awitan kanina, Panginoon, naramdaman namin ang iyong presensya, O God. And we pray, Lord God, the whole day, Panginoon, ang worship na to, Panginoon, mapapurihan ka, maitaas ka, itanghal ka, O God, at tunay nga, Lord, sa iyo lamang namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at kadakilaan sa tanging pangalan ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Ikaw, O Diyos, ang matibay
siyang kailangan ko. Kailanman ay di ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, awitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sandigan. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Mark 14, verses 3 to 9. Again, Mark chapter 14, verses 3 to 9. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translations you may have. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard.
She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have me." She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Truly, I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will always be told in memory of her. May the Lord add blessings to the reading of his word. Please be seated. Magandang araw po sa ating lahat. Pakingitian po ng iyong katabi. Good morning po. Ayan. Alam nyo, kaya medyo emotional pa rin ako, no? Kasi yung mga kinanta ng ating mga kababaihan, parang naalala ko, yun po yung nagsisimula pa lang akong maging Kristiyano. No? Hindi naman ganun katagal. 90s po yan, no? Na talagang uma-attend po ako ng mga sa Araneta, sa mga ganyan, no? Kaya I am so blessed. Hindi naman parang matagal na. Pero talagang very classic yung mga kinanta at talagang ramdam natin. Naramdaman niyo po ba sa ang Panginoon, di po ba? No? Lalo na yung mga kasing edad ko, mas maedad pa sa akin. At sa mga hindi pa po, medyo late na, ganun talaga. No? Maaalala niyo pa rin yan. Kasi nga, tanda natin, no, yung mga para sa Panginoon kanta, talagang, kumbaga si Lord ay lilipas ang buong mundo, pero ang salita niya, no, hindi lilipas eh. So, maririnig pa rin natin yung mga ganyang kanta. And it's so blessed, no, to hear that songs, no, na kinakanta natin nung unang mga panahon. Kaya po sa umagang ito, salamat din po sa mga kababaihan natin. Palakpakan muli natin sila, no? Pati Sister Blessy, alam nyo, talagang nagtugma, no, yung ating pag-aaralan patungkol sa isang babae din. Kaya natutuwa tayo talaga si Lord kumikilos sa ating mga kanta at maging sa message. So sa oras na ito, let us pause for a while first and let us pray. Lord, thank you for your wonderful presence in our midst. Indeed, Lord, you are here and you want us to bless us, Lord, because you are the source of all blessings. Salamat po, Panginoon, pinahintulutan niyo po ang bawat sa amin na makadalo at maranasan ka namin, Lord. Sa kanta pa lang na tinouch mo na nga po kami, Panginoon. We are so grateful, Lord. Maraming po salamat at naniniwala kami. Marami ka pa pong gustong ipaalam sa amin. Have your way, Lord God. May we hear your voice loud and clear. Personally, talk to us sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa tema pa rin po tayo ng overflow. At ang pinag-uusapan nga po natin, paano talaga natin mararanasan yung pagpapala ng Panginoon. As we, last week, last Sunday, tinalakay po natin paano ba talaga tayo maging generous. At naniniwala ko, tayo po yung magkakaroon ng generosity, mga kaibigan, kapag nakita natin ang Panginoon na talagang siya po yung nagmamahal, nagmamalasakit sa atin. Kapag naunawaan natin na dakila, kaya nga ang ganda ng kinanta kanina, di ba, yung greatness of the Lord, no? Ay maranasan natin, doon po tayo, hindi tayo magpapapigil na gumawa at magkaloob sa Panginoon. Sabi nga dito, when we understand how extravagantly God has loved us, we cannot help but give extravagantly in return. Ang katotohanan, kung ano yung binibigay mo sa Panginoon, yun lang yung pagkakilala mo sa Kanya. Yun po talaga yun. How you perceived, how you understand God, it is how you live your life.
Kaya po, kung paano po natin ibigay yung oras natin sa Panginoon, yung ating pananalapi, or yung ating mga buhay, yun lang kasi ang pagkakaunawa natin sa Panginoon. Kaya maganda, no, makikita natin yan sa ating buhay. How we demonstrate, how we live our life, yan po yung reflection of how we understand the Lord. At ang katotohanan, our giving reveals the measure of our love to God. Yung ating pagbibigay ng ating buhay sa Panginoon o ano man ang meron tayo sa Diyos, yun po ang nagpapahayag ng ating pagmamahal sa Panginoon. Ito po yung ating tatalakayin this morning. Ano po, papaano po itong babaeng ito ay nagkaloob ng pinakamahalaga sa buhay niya. At yung story nga, yung narrative, ay nagmula sa Bethany. Remember, si Jesus ay mamamatay na po. Almost 6 days na lang ay Passover na. At remember, during Passover, ino-offer nila yung sacrificial lamb at doon rin po si Jesus mamamatay. Talaga itinuon yan eh. Why? Because the Old Testament ng mga prophecies, mga kapatid, ay talagang fulfillment of the Lord. Kaya hindi po aksidente. Bakit sa Passover pa si Kristo i-crucify? Talagang yun po yung gagawin niya eh. Mga kaibigan, yan po talaga yung nakatala na. At sabi nga sa Matthew 5, di po ba? Lahat ay ginawa ni Lord. Yung nasulat sa Lumang Tipan. So, we are not surprised by that. At ito po yung nangyari sa bahay po ni Simon. No, Simon. Siguro tinatanong natin, sino po itong Simon na ito? Bakit special? In the account of Matthew, siya po pinakilala na isang ketongin. Siya po pinagaling ni Jesus sa ketong. At nung account ni Luke, sa Gospel ni Luke naman, siya po ay isang Pariseo. At mayroon po ng mga nagsasabi, siya po'y close relative ni, sino ba to? Lazarus, na pinagaling ni Jesus, di po ba? Siya po'y binuhay sa patay. Talaga nasa libingan na, di ba? Yung famous saying ni Jesus, come out, Lazarus. So, Lazarus, Lazarus, come out, di po ba? At meron rin po nagsasabi, siya po ay tatay ni Martha at ni Lazarus. Meron mga ganyan ha. So marami pong mga views na ganyan patungkol kay Simon. Kaya naman, special yun dahil pumunta si Jesus sa bahay nila Martha at ni Lazarus. At nandun niya si Simon the leper, sabi nga doon. At hindi lang yun, kundi doon rin po nangyari sa hindi pinakilalang babae. Dito po sa Mark, wala po tayo nabasa kung sino itong nagdala ng isang alabaster jar nga na kung saan ay binasag niya, yung mabangong ito, binasag niya at pinahid niya sa paa. At ginamit yung kanyang, tinatawag nating, yung buhok ng babaeng ito. Alam nyo, kaya nga po maganda, hindi lamang po isang gospel or hindi lamang, kaya po meron tinatawag na synoptic gospels, para ma-compare natin kung minsan, hindi kasi ni-reveal, like dito, kung sino yung babae, si Mark, hindi niya ni-reveal kung sino yung babae. Pero alam niyo po ba, sa ibang mga gospels, ni-reveal ito. And including sa gospel ni John. At doon po natin makikita kung sino ba ito. Sa John chapter 12, verse 2, a meal had been prepared for Jesus. Martha was doing the serving, and Lazarus himself was there. Then, look at that. No, Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. So dito, makikita na natin, ni-reveal na, dinisclose that it was Mary. Mary, the sister of Martha, and the sister of Lazarus. Di po ba? Siya pala yun. No, siya yung nagbigay ng, sabi nga dito, yung tinatawag na alabaster. Alam niyo po yung alabaster, ito po yung kulay white at tinatawag nating yung parang nakikita, no? Parang babasagin nga po ito, kaya nabasag, po. At ang naglalaman nito ay, sabi doon, pure nard. Yung nard po, kaya po expensive ito. Dito po, makukuha lang yan sa halaman daw ng Himalayan mountain.
Kaya sobrang expensive. At magkano raw mga kapatid? Sabi doon, magkano raw? Why wasn't this perfume sold for 300 denarii and given to the poor? So yung amount niya ay 300 denarii. Ibig sabihin nun, ito po ay isang taong sahod during that time. Amen po ba? Hindi lamang po ito 13 month, hindi lang po one month wage. Kung hindi, buong taon. Kung ikaw ay kumikita ng 20K kada buwan, magkano yon? Ang gagaling nyo sa math. Grabe, wala pang no? Parang naguguluhan kayo basta sa may K na no? Ano kaya yun? Yan. Tama po kayo, 240,000. Ayan, di po ba? Kaya dapat talaga mathematics yung major natin no? Sa pagtuturo. Yan. So, ibig sabihin, ganun kagrabe, di po ba? Atin nga, isang buwan lang. Hindi ako papayag. Hindi ko ibibigay lahat kay Mrs. ito. Di po ba? Pero alam niyo po, si Mary, mga kapatid, di ba? Si Mary po, ibinigay niya yun. Kaya nga po, mga kaibigan, ang tanong, mga kapatid, ano po yung alabaster box or jar na most valuable treasure mo? Sabi mo sa katabi mo, tanungin mo yung katabi mo, ano yun? Diba, no? Ano po? Ano yung pinakamahalaga sa tingin mo? Hindi, kahit, alam nyo, sa mga bata, ganyan, ano po, wag gagalawin ito, basta sa akin to, Nay, Diba, merong ganyan tayo na parang hindi ka mabubuhay kung wala yun. At ang tanong, next question, are you willing to give that to Jesus? Perhaps, siguro sa atin, ito po yung time, di po ba? Ito yung ating tinatawag na career, or ito yung tinatawag nating treasure. Kaya nga tatlo yan Time, treasure, and talent. Ano po? Yun yung mga mahalaga sa atin Pero ang tanong, kaya ba nating ibigay yan sa Panginoon? At tandaan po natin, ulitin ko, wala pong nagpuwersa kay Mary. Wala pong kumimbinsi kay Mary. It is her own will, her own volition, and her own decision to give that to Jesus. Her only treasure, perhaps. Yun na lang yung kanyang kayamanan, pinagkaloob pa niya kay Jesus. Mga kaibigan, real talk lang tayo dito, mga kapatid. Ano po? Kumisa tayo, pagdating sa pagbibigay, ang hirap nating magbigay. Ano po? Ang hirap lalo na sa Panginoon. Bibigyan ko ba siya ng oras? 8 hours. Gusto mo pa natin kunin pa kahit 1 oras lang. Para saan? Entertainment. Panonood ka ng Netflix, mag-browse ka ng Facebook para ma-entertain. Naubos ang oras mo ganyan, pero si Lord hindi natin nabigyan ng ni katiting ng oras. Bakit ang hirap natin pagdating sa Panginoon magkaloob ng ating mga kayamanan? Kaya iyan ang ituturo sa atin ni Lord. Huwag naman kayo masyado malungkot para ng mga kayo, para nag-altek, ano ba ito? Di po ba? Paano si Mary nakapagbigay ng kanyang precious only treasure to the Lord? And that would be good to hear. No po? Ito po yung ating pag-aaralan. Bibigyan lang po tayo ng 3 bagay lang, mga kaibigan, kung paano si Maria talaga ay nakapagkaloob sa Panginoon ng kanyang kaisa-isang kayamanan. Balikan natin yung story. Una po, mga kapatid, Mary had a singular focus. Wala po siyang inisip, kundi sa panahon, si Jesus lang ang importante sa kanya. Nakatuon lang siya kay Jesus sa pagdating ni Jesus muli sa kanilang tahanan. Remember, napaka-close nito, no? Si Mary, Martha, and Lazarus, parati po, ito po, kumbaga, kapamilya na talaga ng Panginoong Jesus So doon lang siya nakatuon, kay Jesus lang. Kaya naman kahit anong narinig niya, mga kaibigan, sa paligid, kung bakit niya binigay ito, pansin nyo, balikan natin sa verses 4 and 5, sabi daw, some of the people there, nandun daw sa lugar na yun, sa tahanan nila, became angry. And they criticize her harshly. So makakikita po natin doon, na hindi nagustuhan ng mga taong nandun. Oo nga naman, alam niya sila siguro kung magkano yung binasag niya para kay Jesus.
Hindi nagustuhan. Na-criticize pa siya. Pinagalitan pa siya. Pero mga kaibigan, sa story ang binasa natin, meron po ba kayo narinig na reaction ni Maria? Negative? Sumagot ba siya? Hindi. Bakit? Nakafocus lang siya kay Jesus. Ang mahalaga sa kanya si Jesus. Her goal is to please and honor the Lord. Yun po yung kanyang gusto. At mga kaibigan, mga kapatid, kapag ganyan po yung objective natin sa buhay, mga kaibigan, kayang-kaya po natin magkaloob, magbigay ng panahon sa Diyos. Kapag ang pinaka-goal natin, wala akong pakialam kung ano maririnig ko, ang gusto ko lang, mabigyan ko ng karangalan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po, paano natin magagawa? Makapagkakaloob kay Lord ng precious time, talent, and treasures natin, mga kaibigan, focus your heart on Jesus. Huwag po tayo magpa-distract. Kung minsan pagka tayo naglilingkod sa Panginoon, di ba? Ano ka ba? Sobra-sobra naman yan. Marami ko naririnig na ganyan, ha? Lalagpas ka na sa langit. Hindi nga. Totoo yan, di po ba? Ibig sabihin, sobra-sobra ro magbigay sa Panginoon. Bakit? Kasi kung minsan pagka sa Panginoon, tama na yan. Ano ka ba? Okay. Parating ganyan ang ating dialogue eh. Mauunawaan na tayo ni Lord. Di po ba? Pero makikita natin dito, mga kaibigan, sa storyang ito, alam ni Maria, mga kapatid, na si Lord deserve niya kung ano yung best para sa kanya. Amen po ba? At maging ang Panginoong Jesus, naranasan po yan eh. Sabi sa Hebrews 12, so keep your mind on Jesus. Okay, pansin nyo ha, sa letter ng Hebrews, pinaalalahan ng mga Kristyano na mag-focus lang sa Panginoon. So keep your mind on Jesus, who put up with many insults from sinners, then you won't be discouraged and give up. Ang tama palang paglilingkod ay dapat nakatuon lang kay Jesus. Ang mata natin, kasi pagka sa iba yan nakatingin, kung ano-ano tinitingnan mo, meron kang makikita. Na na hindi mo ka gusto-gusto. Ano ba yan? Bagong gupit, di naman bagay. Di ba kasi kung saan ka nakatingin eh. Dapat sabi doon, at tingnan mo raw, para raw hindi ka ma-discourage. O, pansin nyo ha, hindi ko message to. Kundi message ni Lord, hindi ka ma-discourage at hindi ka bumigay, gumive up in your service, in your walk with the Lord. Kasi ang pinaka-context ito, 12:1, di ba? Ito'y running the race eh. Di ba? Pagtakbo mo, paglilingkod mo, pananampalataya ito para hindi ka raw bumigay at ma-discourage, you should put your mind on Jesus. Kaya totoo talaga yan eh, di po ba? Pag may magsasabi sa'yo, na-offend ako eh. Tingnan mo lang si Jesus. Hindi ka binobola niyan. Talaga iyon na nakalagay. Fix your eyes upon Jesus, the author and perfecter of your faith. Kasi kapag inalis mo yung mata mo at kung saan ka na tumitingin-tingin, talagang meron kang makikitang discourage at ikaw ay bibigay. Amen po ba? Hindi po ba kaya pag nandito tayo, si Jesus lang? Ha? Kung minsan kasi, ang sama ng tingin nyo sa nunal ko eh. Bakit ka sa pisngi pa eh? Dapat sa noo, mas maganda naman kung sa pisngi, di ba? Kung sa noo naman, para namang Hindi po ba, mga kapatid? Ay, naano ko lang kayo kasi masyadong seryoso kayo. Pero although seryoso po yung tinatalakay natin, mga kaibigan, dapat po talaga nakafocus, mag-concentrate, magbigay ng laan ang paningin natin sa Panginoon. Kasi sabi nga doon siya lang naman ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Sa tao, di ba, kung minsan maraming beses tayo na-discourage, talaga, bumagsak si Zacharias. Di ba mga ganyan, no? Marami tayong mga balita, parang ayaw mo nang manampalataya sa Diyos. Pero tandaan natin, kapag ka nakatingin ka doon sa tao, talagang we are imperfect. Only Jesus is our perfect Savior. Amen po ba? At yung mga desisyon natin, minsan hindi magugustuhan ng marami. Kaya nga, si Mary, di ba? Kinriticize, nagalit pa yung iba. Hindi naunawaan yung heart ni Mary. Tandaan natin sa paglilingkod, ganun din. Hindi lahat magugustuhan yung ginagawa mo sa Panginoon. Alam niyo po, ako po ay nag-quit, kasi ako ay graduate ng Bachelor of Science in Marine Transportation.
Pinaganda lang. Parang seaman po. Pinaganda ko lang yung pronouncement. Para medyo class. Pero mga kaibig, hindi na po ako sumakay. Ang dami rin pong sa paligid ko, naku, ikaw na nga lang di ba? Kasi nga tinawag na ako ni Lord eh. Di ba maraming magagalit sa desisyon, sa mga ginagawa mo para sa Panginoon? Kagaya ni Maria, mga kapatid, huwag tayong mag-focus doon sa sasabihin nila. Ituon natin kay Jesus. This is for Jesus. Yun ang heart ni Mary. So number 1, na dapat natin tandaan, focus your heart on Jesus. Huwag tayo pong makialam, makinig sa mga sasabihin ng tao. Mas mahalaga, magawa mo yung pinagagawa ni Lord sa iyo. Amen po ba? Pangalawa, ano makikita natin kay Mary? Mary filled her heart with gratitude toward Jesus. Siguro nung narinig niya na si Jesus ay pupunta sa bahay nila, di po ba? Very excited siya at iniisip niya, ano kaya maibibigay ko kay Jesus? Perhaps she saw how Jesus ministered, how Jesus gave Himself to other people. Parang puro siya na lang nagbibigay. Paano na siya? Hindi na siya nabibigyan. Perhaps ganun ang sinasabi niya. At naalala niya, meron pala siyang mahalagang pabango na nakatabi lang sa sulok ng, siguro sa bahay, di po ba? Sabi niya gano'n, ito na lang ang bibigay ko sa Panginoon kapag siya'y narito, mga kapatid. Nakikinig pa po ba kayo? At yun ang ginawa niya, binasag niya ito at talagang buong bahay. Naniniwala ko buong bahay, ganun ang amoy. Bakit? Mamahalin ito eh. Amen po ba? Hindi lang ito yung mga alabaster na albatros pala. Na pagpasok mo, parang, kaya pala siguro doon kinuha, para class, alabastro pala. Di ba? Hindi ganun lang ang amoy nito, hindi lang pang CR, kundi ito talaga ay pang pagpasok, parang malamol ng MOA SM, di po ba? Ang babango, di ba? Mga hotel. Why? Kasi malaki at precious yung pabango ito. Pero dahil nakita ni Maria, parati na lang si Jesus ang nagbibigay, paano naman? Gusto ko rin magkaloob out of her gratitude to God. Why? Pag nakikita niya siguro yung kuya niya, si Lazarus, binuhay sa patay. Pag nakita niya siguro si Simon, na pinagaling ni Jesus sa ketongin, parang sinasabi niya, it is not enough na batiin ko lang siya. Gusto ko, ipagkaloob ko, kayamanan ko kay Jesus. Kaibigan, kapatid, ganun po ba tayo? Kaya siguro hindi tayo makapagbigay ng ating oras, ng ating talento, ng ating paglilingkod, ng ating kayamanan. Alam niyo kung bakit? Hindi tayo ganun. Yung heart natin hindi masaya sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, kung gusto po natin makapagkaloob, what is best and what Jesus deserved, mga kapatid, you need to fill your life with gratitude to Jesus. Yun naman po ang katotohanan, di ba? Kung ano yung binibigay nyo sa Panginoon, yun ang pinapakita mong pagpapasalamat mo sa Kanya. Di ba? Mga kaibigan, kahit po ayaw nating aminin, iyan po talaga ang katotohanan. At kapag ang puso po natin punong-puno ng pasasalamat sa Diyos, mga kapatid, yung pagbibigay natin ay hindi po magiging burden, kundi ito po'y magiging joy. Diba? Kagaya ng last week na tinalakay natin, it is more blessed to give than to receive. Magagala ka, bakit? Naibigay mo yung pasasalamat mo sa Panginoon. Diba? Naranasan nyo na po ba yun? Biglang may dumating kang talagang, ito tumulong sa akin, talagang papakainin mo, talagang kahit wala ka, palilitsyon ka. Hindi, sandali lang, huwag kang umalis. Papainumin kita, sandali lang. Talagang kukuha mo magbabackdoor ka Di ba sino dito ang nakakaalam ng backdoor? Di ba, pupunta ka sa likod para mangutang na sa tindahan. Backdoor yan Sandali, nasa na si sister? Ay, sandali lang, lumabas lang po sandali. Yung pala, kumuha na talagang lahat, pang grocery. Di ba, ganun tayo, mag-appreciate lalo ng mga Pilipino, di po ba?
para lang maramdaman na siya special. Gagawin ang lahat, mga kapatid. And the same way is true kay Maria, ganun po siguro ang kanyang naramdaman. And even si King David, during the time na talagang halos mamamatay na po siya at matanda na, ang desire niya patayo ang templo. Gusto niya siya talaga ang magtayo. Kaya lang po sabi ni Lord, ang anak mo si Solomon ang magtatayo ng templo. Kaya ang ginawa niya, bumili na lang siya ng isang magandang spot na lupa. Pumunta siya kay Arauna, si Sir Arauna. Ang sabi niya, bibiling ko to. Sabi, hindi, King David, ibibigay ko na lang sa'yo. Libre kasi hari siya di po ba? Noong panahon yun, parang ang hari, kung anong gusto, wala, kailangan bigay mo Di po ba? Pero ano sabi niya dito sa 2 Samuel chapter 24, sabi niya dito, mga kaibigan, the king answered Arauna, no, I insist on buying it from you for a price, for I will not offer to the Lord my God burnt offering that costs me nothing. Sabihin nga natin, cost me nothing. Di ba, no? Hindi pumayag si David na libre lang. Hindi, gusto niya yung meron siyang bahagi at talagang gusto niya, nasasaktan pa siya. Mga kaibigan, ang totoong pagbibigay, mga kapatid, yung nasasaktan ka. Amen po ba? Bakit po? Kasi sabi nga po dito, meron akong nabasa kay Mother Teresa, sabi dito, if you give what you do not need, it isn't giving. Kapag nagbigay ka na hindi mo naman kailangan, hindi totoong pagbibigay yan. Ang tunay na pagbibigay, yung kailangan mo, binigay mo pa, kaya nga minsan nasasaktan tayo. Bakit? Kailangan ko na ito Buong linggo ko itong panggas at pang SB. Parang alam nila, SB Starbucks, mga kapatid. Ayun. Di po ba? Kasi, kaya nga, parang ayaw kasi kailangan din natin. Pero yun daw ang totoong pagbibigay. Kaya sabi, that cost me nothing. Merong mababawas, mararamdaman mo. Kaya kapag ikaw, hindi mo nararamdaman yung pagbibigay mo, hindi pa pagbibigay yan. Naririnig niyo po ba ako? Pastor, sumisigaw ka para magising kayo. Kasi alam ko may mga kahapon parang ang sarap magpahinga di po ba? Pero yan po ang katotohanan, mga kaibigan, na tayo po ay inaasahan ng Diyos na magbigay na na magbigay na may totoong sakripisyo, mga kapatid. At ang katotohanan, hindi nga sakripisyo, kay Lord naman talaga yan. Yan ang talagang gusto ni Lord, di po ba? Meron po akong dati sa church namin dito sa Marikina, meron pong bulag doon. Mag-asawa, inaakay sa Kogyo, kasi pinupunta ko dati yung Kogyo. Meron tayong outreach doon. May bulag. Tapos alam niyo po, nagtitinda na sampagita yun. Pupunta pa sa Kogyo, nakabalot pa ng plastic para ibigay yung kanilang ikapu at offering. Pansinin niyo, ganun yung gusto nila, desire nila na makapag-contribute sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, si Tatay Jose ito Tay, wag na kayong kasi hindi, gusto ko lang. And in the same way is true, makapagbibigay po tayo kapag meron tayong pusong mapagpasalamat sa Panginoon. Parang sinasabi, hindi kulang pa nga ito Nakikinig po ba kayo? Hindi po ba, Kulang pa ito kay Lord, mga kaibigan. Kasi si Lord, umaasa rin siyang bibigyan na tayo. Umaasa rin siyang magpapasalamat tayo sa Panginoon. Dito po sa story dito sa Luke 17, when one of them discovered that he was healed, he came back. 10 yung pinagaling ni Jesus. Ito yung storyang ito. Shouting praises to God, he bowed down at the feet of Jesus and thanked him. The man was from the country of Samaria. Jesus asked, weren't 10 men healed? Where are the other 9? Anong pinapakita dito, mga kaibigan? Pinapakita dito na si Jesus ay umaasa rin na magbabalik ka ng pasasalamat sa Kanya. Di po ba? Binigyan ka, syempre ikaw ay magbigay din. Meron nga po magkaibigan, kapag aalis sila sa church, sabi niya gano'n, ano ba yan? Sabi ng isang kaibigan niya, ano ba yan? Puro bigay na. Puro bigay na lang.
I'm tired of giving. Sabi niya ganun. Pero ang sabi ng kaibigan niya, ganun ba? Tired ka na magbigay? Sige, ganito na lang. Dapat, magbigay ka na magbigay hanggang tagbibigay si Lord sa'yo. At huminto ka kapag ka hindi ka na binibigyan ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayo nagbibigay dahil tayo po'y binibigyan lang ng Panginoon. And it is appropriate for us to return that giving to the Lord. Because why? Because the Lord has been faithful to us. Kaya kanina na medyo naiiyak ako, nagpupunas-punas ako. Kasi naalala ko nung kumakanta sila no po. Yung mga kababaihan na ang gaganda, talagang grabe, parang naririnig ko yung mga serulo, mga boses Yung mga pang talaga, no? Naiiyak ako kasi, during that time, 19 pa lang ako, ngayon 51 na ako Di po ba? Parang naalala ko yung journey, no? Grabe si Lord, naging tapat talaga sa akin. Hindi ko alam, kami dalawang magkapatid, yung kakambal ko, magkasama kami sa mga araneta, mga kuneta, astrodumpe. No, ganun pala, Lord. Kaya sabi ko, Lord, kaya ako narito ngayon, without knowing, umaatin-atin lang ako ng ganun. Di ba? Mga kaibigan, ganun po ba tingin nyo sa Panginoon? Kaya po kung gusto po natin magbigay sa Panginoon, mga kapatid, we need to be fearlessly express our love to her. Si Mary po, yun po ginawa niya. Kaya siya nakapagbigay ng pinakamahalaga sa kanyang kayamanan dahil pinakita niya ang tunay niyang pagmamahal sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal mo ba talaga si Lord? Diba? Kuminsan, diba, no? Minsan nagtatanungan, alam nyo, di ba sa mag-asawa ganyan di ba? Di ba ganyan, no? Nagtatanungan yung mag-asawa, mahal mo ba talaga ako? Ano ka ba? Ang tatanda na natin. Minsan ganun na, pero ang katotohanan, kasi kuminsan hindi mo alam, hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman No, gusto mo lang talaga maging certain of what you really believe. Yes, naniniwala, mahal mo ko, pero nakikita ko ba? Kasi parang ang nakikita ko pagka pahinga ko, pakiabot po, pakikuha po. Ano pa? Ha? Para ayaw mong magpahinga. Di po ba? Natatawa sila misis, no? Kawawa naman sila mister. Di ba, no? Ganun, no? Minsan ganyan. Pero mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Panginoon, ano man ang kayamanan natin, we can willingly give that to Jesus. Ito po yung sinasabi ni Mary sa kanyang ginawa. At ang makikita po natin dito, si Jesus rin naman, hindi siya po manhid. He recognized the love of Mary. Pansin niyo dito sa verse 47 ng Luke. Sabi dito, mga kapatid, therefore I tell you, her many sins have been forgiven as her great love has shown. Di po ba? Si Jesus kapag ka pakita ka ng pagmamahal, mararamdaman niya, nakikita niya. Kaya po, mga kapatid, kung gusto po natin ipakita ang pagmamahal natin sa Panginoon, pakita po natin sa gawa, sa paglilingkod, sa pagbibigay. Paano po tayo makapagbibigay na may kagalakan, mga kapatid? Fearlessly pour out your love for Jesus. Sapagkat ang tunay na devotion, tunay na pananampalataya, hindi po natatago yan. Makikita at makikita yan. Kaya po dapat po, mga kaibigan, wag po tayong magsawang magpakita sa Panginoon. Pero alam nyo sa story, sa narrative na ito, ang pinaka nakakalungkot, mga kapatid, ay itong mga taong ito. This made some of the guests angry. And they complained, why such a waste? Sayang lang yung isang taong sahod na ito. Para sa kanila sayang at hindi lang yon, kundi itong mga to pinangalahanan sa ibang account. Sabi dito, when the disciples saw this, they were indignant. Yung word na indignant, galit na galit po ito. Why this waste? They ask. Yung mga disciple pa mismo ang nagsabing sayang. Yung ginawa ng babaeng ito, binasa nga natin kanina, dapat pinamigay nila sa mamahihirap. Di po ba? Tanong ko sa inyo, sayang po ba talaga na magkaloob sa Panginoon? Na binigay ko yung aking kabataan sa Panginoon, sa paglilingkod? Sayang po ba yon, mga kapatid?
Sayang po ba na maglaan ng oras sa Panginoon, mga kaibigan? Tandaan po natin, wala pong nasasayang na ginagawa natin sa Panginoon. Ano man ang ginagawa po natin, mga kaibigan, ito po ay hindi nasasayang dahil ang Panginoon ay mabuting Diyos. At ipinakita niya dito, ano yung reaction ni Jesus? Tingnan natin kung nasayang po ba talaga yung ginawa ni Mary. Una po, mga kapatid, Jesus regarded her. Binigyan niya ng pansin. Ano po, sabi nga dito sa verse 6, but Jesus said, leave her alone. Why are you bothering her? Pinagtanggol pa ni Jesus. Sino nirebuke niya? Yung mga disciples at yung mga taong hindi nakakaunawa sa kanya ginawa. Di po ba? Hindi niya nirebuke si Mary. Oo nga naman, sayang nga, dapat binahan ko mo na lang, binigay mo. Hindi! Kundi ano raw? Why are you bothering her? Ibig sabihin, kumbaga, tinatawag natin, dinipensahan pa ni Jesus si Mary. Jesus regarded her. At ano pa? Jesus recognized her action. She was being commended by Jesus, mga kapatid. Sinabi ni Jesus dito, she has done a beautiful thing for me. Hindi niya ni-reject. Kundi ano sabi niya? Maganda yung ginawa niya sa akin. Makikinig po ba kayo, mga kapatid? Kaya kung ano man yung ginagawa natin kay Jesus, mga kaibigan, kung ayaw ng iba, kay Jesus, gusto niya. Basta ginagawa mo para sa Kanya. At ano pa? Hindi lang po ni-recognize, kundi Jesus rewarded her. Ano yung promise ni Jesus? You may be sure that wherever the good news is told all over the world, people will remember what she has done and they will tell others. Kaya hanggang ngayon, kinukwento pa natin bakit maganda ito, pinahalagan ito ng Panginoon. Kaya po, mga kaibigan, hindi po nasasayang ang anumang sentimo, anumang oras, anumang mga paglilingkod na ginawa mo sa Panginoon. Iyan po lahat ay nakasulat sa Kanya. At si Lord, the God who never forgets, mga kaibigan. Yung mga tao pwede makalimot sa iyo, pero ang Panginoon, kailanman hindi niya kakalimutan yung ginawa mo sa Kanya. Nakalagay po yan sa Bible, Hebrews 6, 9, and 10. Hindi po siya liko para kalimutan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo, especially sa Kanyang pamilya sa pananampalataya. Hindi po liko si Lord kung ikaw makakalimutin, kahapon lang, talaga? May hiniram akong Gcash mo? Talaga? Maraming ganyan, ano po? Pero si Lord, kailanman, hindi tayo kalilimutan ng Panginoon. Kaya po, sa umagang ito, mga kaibigan, ang katotohanan, the greatest joy, happiness that ever happened in your life is when you live for Christ. Ang tunay na nakagagalak at meaningful sa buhay mo nung ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ito ang waste, mga kapatid. Living for sin, self, and Satan is a waste. Iyon po talaga ang walang kabuluhang buhay. Pag nabuhay ka sa kasalanan, kay Satanas, at maging, mga kaibigan, nabuhay ka sa sarili mo lang, ikaw ang pinaka-miserable person sa mundong ito. Pero mga kaibigan, mga kapatid, nagtanong si Pedro. Di po ba? Paano kami? Iniwan namin na lahat. Ano sabi ni Jesus? Ano raw mangyayari sa kanila? Then Peter spoke up, "Look, we have left everything and followed you." Yes, Jesus said to them, "And I tell you that those who leave home, or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and for the gospel, will receive much more in this present age." Dito pa lang, pinagpapahala na siya. Sabi doon, they will receive 100 times more houses, brothers, sisters, mothers, children, and fields, and persecutions as well. Kasama pala yun, no? Bakit maraming tahanan? Ibig sabihin, marami ka mapupunta mga kapatiran, marami mga tao ka makikilala, magmamahal sa'yo, at and in the age to come, they will receive eternal life. Lugi ba? Lugi ba na maglingkod, magbigay sa Panginoon? Hindi. Ngayon pa lang, at sa susunod na buhay, mararanasan mo na ang biyaya at pagpapala ng Panginoon.
Amen po ba? Kaya po, mga kapatid, kung ako tatanungin nyo, nung ako'y 19 pa lang, no, binigay ko ng paglilingkod ko sa Panginoon, hindi po lugi, mga kapatid. Yung malaman mong kasama mo ang Panginoon dito at sa buong buhay mo dun sa eternal life, ay sapat na. Sapat na po, mga kaibigan. Kaya po, tandaan po natin itong saying na ito, only one life and it soon will pass. Only what's done for Christ will last. Ang katotohanan, lahat ng bagay na ginawa mo outside of Christ, yun po yung waste. Yun po yung sayang. Sayang, no? Nung malakas pa sana ako, naglingkod na ako sa Panginoon. Sayang, yun talaga nakakasayang. Pero kung ito po'y bibigay mo sa Panginoon, lahat ng gagawin mo ngayon, hanggang ikaw ay nabubuhay, it will last. It will be recognized. Remember, your gifts and service to the Lord will never be wasted. Jesus will regard it, reward it, and remember it. Aalalahanin ni Jesus yan. Wala pong sayang. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, walang sayang kay Lord. Ang nasasayang lang yung ginawa mo na hindi para sa Panginoon, para lang sa sarili. Iyan po yung sayang talaga. It is a waste of time. Ang tanong ko po sa inyo, what precious gift or alabaster jar in your life is God calling you to pour out in honor of Jesus? Ano po yung pinakamahalagang kayamanan mo meron ka? Ito po yung nais ng Panginoon. Ipagkaloob mo kay Lord. What parts of your life must be broken, open, so God's purpose and glory can flow through you. Mga kaibigan, mga kapatid, perhaps yung pinakamahalaga sa buhay mo, baka hindi mo pa totally binigkakaloob kay Lord. Ano po? Nasasayang yung oras mo dahil hindi mo pa binibigay sa Panginoon. Yung oras mo, yung talento mo, mga kaibigan, or ano man meron ka, ngayon, nais ang Panginoon niyang ipagkaloob mo kay Lord para ito'y maging daluyan ng kanyang pagpapala. Sa oras na ito, let us all stand. Tumayo po tayo at let us reflect on the message of the Lord. Ano man pong mga bagay meron ka ngayon, iyan po'y galing kay Lord din yan. At nais niyang, i-commit mo iyan sa Panginoon. I-offer mo yan sa Diyos. Kasi, kapag hindi mo in-offer yan, mga kaibigan, ito po'y nasasayang lang. Ano po yung alabaster jar mo? What is your most valuable treasure? Let us talk to the Lord right now. Offer that to the Lord. Ibigay natin sa Panginoon yan para hindi po masayang. Yung buhay po natin, tumatanda po tayo, pero meron bang nagiging kabuluhan ang buhay natin? Baka up to now, no, hindi mo pa rin yan pinagkakalob kay Lord. You are not totally, fully giving that to the Lord. Let us give to the Lord everything that we have right now. Panginoon, sa oras na ito, Lord, lumalapit po kami. Salamat po for your reminder na wala pong sayang na aming ginagawa sa iyo. Kundi ito po ay pinahalagahan mo. You regard it, Lord. You reward it, Lord. Pagpapalain mo po ito. Palalaguin pa. And you will remember it, Lord. Hindi mo ito kinakalimutan, Lord. Thank you, Lord, for that assurance. At kung kami po, Lord, nagdududa pa rin, meron po kami mga takot, ay pagkaloob pa sa iyo, yung ano nararapat sa iyo, Lord, help us right now. Increase our faith, Lord. Buksan mo rin po kami, yung aming puso at kaisipan, para maunawaan namin, Lord God, kung tunay ka naming mahal, Lord. We are willing to give, even that costs us, Lord God, sacrificially, pagkakalob namin dahil ikaw po ay nararapat na pagkalooban. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, Lord God,
for touching us. Thank you, Lord God, for your presence, Lord. Marami pong salamat, O Diyos. Tunay, Lord, kami po ay magbibigay ng aming oras, panahon, or ng aming kayamanan, or anumang meron kami na may kagalakan dahil alam namin, Panginoon, na ito'y hindi nasasayang. Walang lugi, walang talo sa iyo, O Diyos. Sapagkat ikaw po ang source ng lahat ng bagay. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na po tayo. Thank you, Pastor Arden. Napakaganda po ng inyong mensahe. Ang sabi niyo nga po, fearlessly pour out your love to Jesus. Let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. We give because He first gave His Son as His evidence of His great love for us. We give because we love Him. Just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everybody to please make use of the offering envelopes. Ito po iyon. By using this space labeled as tithes, which is intended for our general fund. As after giving your tithes, you can also give your offering to our various ministry as the Lord leads you to do so. This over and above your tithes for the Lord. If you need any pencils or envelopes, please just approach our ushers dun po sa likod. You can also opt to send your offerings through online banking. Detail has been flashed on the screen. Also inserted in the bulletin is our praise and worship prayer item slip. Ito po ito. Ito yung mga request. Kung saan gusto nyo pong mag-request ay you may write it and then may drop box po doon sa usher's table. Also, we would like to love to be with you in our midweek prayer fellowship. Ito po ay tuwing Wednesday, 7 o'clock ng gabi hanggang 8:30 ng gabi. We would like also briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by our brother Ivan Asilo. Now, if everyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Let us pray. Lord, salamat po sa inyong mga biyaya na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Kami po ay naniniwala na nararapat lamang po na ibalik po namin sa inyo ang mga pagpapalang ito. Salamat po sa kaloob ng aming mga kapatid. Nawa po ay pagpalain po ninyo ang kanilang pinagkakakitaan, maging ito man ay hanap buhay o negosyo. Pagpalain niyo po ang kanilang mapagkawang mga kamay upang maging kapakipakinabang po ito, Lord, sa aming sambahan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated.
For our announcement, heads of GCF Montalban Youth, we're shifting our youth fellowship from 3 p.m. to 11 a.m. Join us for fellowship, fun, and faith right after the worship service. And for the Couple's Song of Songs, we're inviting you once again to the continuation of our Bible studies series on the Song of Songs. We are almost at the end of the series, and we warmly invite everyone to join us as we explore the beauty of God's love. The next study will be on November 30, immediately following our worship service here at the worship hall. Please stay as food will be provided. For more information, please approach Brother Eric and Sister Hermie, and we are looking forward to see you there. Before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table. After the service, you can use them again in our next worship services and save the printing cost. However, yun pong naka-insert doon ay pwede nyo na pong dalhin yon as your reference para di ma-remind din po kayo sa mga pag-aaral ninyo. At this time, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here for the first time, meron po ba? Pwede pong pakitaas po pwede pong tumayo para ma-recognize. Thank you po. I would like to request everyone to greet our visitors as we welcome our welcome song. I come here today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. I would like to Thank you, Sister Amy, no? Ayan. Salamat po sa mga nagsipagdalo at salamat sa ating mga guests, no? Talaga very welcome po kayo dito sa church na ito. At meron pa tayong pa-flash regarding sa ating nomination ng elders and deacons. Tama po ba? Paki-flash na lang po. Nagkaroon na po ng mga kandidato para sa ating elders and deacons. Although meron po mga matitira, no, na deacons at elders, pero ito po yung mga lumabas sa ating na screen. At sa last Sunday, tayo po magkakaroon ng, hindi naman botohan, kundi confirmation sa kanilang mga nomination. Okay po? Ayan. Ayun na, no? Ayan po yung mga nominees for eldership. Si Elder Donnie, si Deacon Eric, sa ating mga deacon saman, si Brother June, Brother Ivan, at Sister Tina. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan, ano po. So yun lamang po, sa oras na ito, tayo po'y magwakas sa prayer. Thank you again for coming at see you next week. Na po. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you, Father, for your grace and for your mercy. Sa oras na ito, naranasan po namin ang iyong kabutihan at maging, Ama, Panginoon, yung aming nasa kasama na kasali po, Lord God, sa aming live
FB Live or sa YouTube man ito, Panginoon, i-bless mo rin po sila, abutin ng iyong pagpapala, Panginoon. At naniniwala kami, nakilala niyo po sila. Kaya po, Panginoon, I personally touch their lives, even their families, their resources as well. Maging kami po na narito, salamat po sa mga aming guests na nakasama ngayong umagang ito. I-bless nyo rin po sila. At Panginoon, dalangin namin sa mga darating na araw na naman ng linggo, samahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na pagpalain ang aming mga pinagkakakitaan, ang aming mga pamilya. Bigyan kami ng lakas, kalusugan, ilayo sa anumang kasamaan. Salamat po sa mga prayers na tinugon mo na, Panginoon, sa iyong biyaya. Thank you again because you are good, you are generous, and you are a faithful God. Maraming po salamat. Kaya po, Panginoon, we are excited again, Lord, and we are looking forward to see how your grace abounds in our life, Panginoon. Thank you again. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen. Amen. For our last song po, awitin po natin muli yung Every Praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord.